Malamig ang hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport, ngunit hindi ito nararamdaman ni Enrique. Ang init ng pananabik na makita ang kanyang dalawang anak, ang tanging bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang araw siyang mas maaga sa inaasahan mula sa kanyang business trip sa Japan. Hindi na siya makapaghintay na masilayan ang mga ngiti ni Kai at Leo. Hawak niya sa isang kamay ang isang malaking paper bag mula sa sikat na toy store sa Tokyo. Sa loob nito, isang high-tech na robot para kay Kai, ang kanyang 7 taong gulang na panganay, at isang malambot na musical teddy bear para kay Leo, ang kanyang 2 anyos na bunso. Napangiti siya habang iniisip ang magiging reaksyon nila. Si Kai tiyak na tatalon sa tuwa. Si Leo, kahit hindi pa gaanong nakakapagsalita, ay siguradong yayakapin ng mahigpit ang bagong laruan. Isang araw na mas maaga, isang sorpresang bulong niya sa sarili habang sumasakay sa taxi. Bilang isang kilalang arkitekto, sanay si Enrique sa mga biyahe. Ngunit sa nakalipas na taon, mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Aurora, ang bawat pag-alis ay parang isang parusa. Ang bawat gabi sa isang malayo at maluhong hotel ay puno ng katahimikan at pangungulila. Ang trabaho ang naging takbuhan niya, isang paraan upang makalimot sa sakit, ngunit sa bawat pag-uwi ang sakit ay laging naghihintay. Pagpasok ng taxi sa kanilang pribadong subdivision, lalo siyang nasabik. Ang mga dambuhalang bahay na dinisenyo niya para sa iba ay walang-wala kumpara sa tahanang binuo niya para kay Aurora at sa kanilang mga anak. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang obra maestra. Ngunit habang papalapit isang kaba, ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Madilim ang bahay, walang kahit isang ilaw na nagmumula sa mga bintana. Ang mga garden lights na laging pinapasindi ni Aurora ay pawang mga patay. Para itong isang abandonadong mansyon, hindi isang tahanang may 2 batang naghihintay. Baka tulog na sila. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Maaga pa para sa kanila. Ngunit 8:00 pa lang ng gabi. Imposibleng tulog na si Rochelle, ang yaya, na kinuha niya isang babaeng nagpakilalang eksperto sa child psychology. Mabilis niyang binayaran ang taxi at halos takbuhin ang malawak na driveway. Habang kinakapan niya ang susi sa kanyang bulsa, napansin niya ang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Walang maririnig na tawanan ni Kai, walang kahit mahinang iyak ni Leo. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, may kasamang amoy kulob at bahagyang amoy ng panis na pagkain. Kumunot ang noo ni Enrique. Hindi ganito ang bahay nila, kahit noong nabubuhay pa si Aurora, at lalo na nang dumating si Rochelle, laging malinis at mabango ang kanilang tahanan. Rochelle, kay Leo, tawag niya. Ngunit ang boses lang niya ang umalingaw-ngaw sa walang lamang sala. Iniwan niya ang mga bagahe at laruan sa may pinto at mabilis na tinungo ang kusina. May mga maruruming plato sa lababo at isang baso ng alak na may natuyong mantsa sa ibabaw ng granite countertop. Ang high chair ni Leo ay may mga tuyong kanin at mantsa ng kung anong pagkain. May mali. May matinding mali. Tinakbo niya ang hagdan paakyat sa 2 palapag. Kay anak Leo, sigaw niya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging purong takot. Una niyang pinuntahan ang kwarto ni Kai. Walang tao. Ang kama ay hindi naayos, ang mga kumot ay gusot at nakakalat sa sahig. Tumakbo siya sa nursery ni Leo. Ganoon din. Walang sanggol sa kuna. Ang hangin sa loob ay mabigat, may amoy ng ihi. Bumalik siya sa master's bedroom, ang kwarto nila ni Aurora, na hindi na niya magawang tulugan mag-isa. Baka nandoon sila. Ngunit wala rin. Ang huling lugar na kanyang naisip ay ang kwarto ni Rochelle. Kumatok siya ng malakas. Rochelle. Walang sagot. Pinihit niya ang doorknob. Nakalak. Ang takot sa puso ni Enrique ay naging isang dambuhalang halimaw. Napasigaw siya sa frustrasyon. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang babaeng binabayaran ko ng malaki para alagaan sila?
Dali-dali siyang bumaba, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Lalabas siya. Hahanapin niya sila sa labas. Baka nasa hardin, baka naglalakad-lakad lang. Ngunit sa ganitong oras, sa ganitong dilim. Habang papalapit siya sa pinto, isang mahinang kaluskos mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na parang may kumakahig sa basura. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Sa ilalim ng mahina at halos namamatay na ilaw ng poste sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay, si Lola Pilar, may isang maliit na anino. Isang bata, isang payat na bata na nakayuko sa nakabukas na basurahan. Ang puso ni Enrique ay parang sinaksak ng libu-libong karayom. Si Kai, ang kanyang anak, ang prinsipe ng kanyang tahanan, nakasuot ng marumi at punit-punit na damit, ang buhok ay magulo at ang katawan ay napakapayat. Dahan-dahan itong kinakalkal ang mga basura, ang mga maliliit niyang kamay ay walang pag-iingat na humahawak sa mga maruruming bagay. Hindi makagalaw si Enrique. Parang isang bangungot na ayaw niyang paniwalaan. Napanood niya nang may mahanap si Kai, isang piraso ng tinapay na mukhang tira-tira. Ngunit hindi ito kinain ng bata. Sa halip, maingat niya itong pinagpagan at itinago sa butas ng kanyang damit. Tumingin ito sa kaliwat kanan na parang isang takas na kriminal bago muling yumuko para maghanap pa. Ang eksenang yon ang bumasag sa pagkatulala ni Enrique. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Ito ay pinaghalong galit-hiya at matinding pighati. Walang ingay niyang binuksan ng pinto at lumabas. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling bricks ng kanyang driveway ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Tumayo siya sa dilim, ilang metro lang ang layo mula sa kanyang anak. Kay... Ang boses niya ay basag, halos isang pabulong na sigaw. Sa narinig na tawag na bitawan ni Kai, ang hawak niyang balat ng saging. Nanigas siya tulad ng isang hayop na nahuli sa bitag. Dahan-dahan na siyang lumingon at nang makita niya kung sino ang tumawag, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang piraso ng tinapay na itinago niya ay nahulog mula sa kanyang bulsa at gumulong sa kalsada. Hindi galit ang nakita ni Enrique sa mukha ng anak. Hindi tuwa, kundi purong takot at hiya. Papa. Bulong ng bata, ang mga labi ay nanginginig. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Papa, sorry po. Lumuhod si Enrique sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang dumi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano ang sasabihin ng isang ama na umuwi at natagpuang naghahalongkat ng basura ang sariling anak. Anak, bakit? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Umiling si Kai, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi po para sa akin, Papa. Humihikbing sabi niya. Itinuro niya ang nahulog na tinapay. Para po kay Leo. Iyak po siya ng iyak sa gutom. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa buong mundo ni Enrique. Gutom. Ang kanyang 2 taong gulang na anak ay umiiyak sa gutom habang ang panganay niya ay naghahanap ng tira-tira sa basura para maipakain dito. Tumayo si Enrique, binuhat ang nanginginig na katawan ni Kai. Napakagaan nito. Nakakabaliw na gaan. Para siyang humahawak ng isang kalansay na nababalutan ng balat. Hindi na siya nagsalita. Pumasok siya sa loob ng bahay diretso sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, ang laundry area. Sa likod bahay, isang lugar na sinabi ni Rochelle na ginagawa niyang playpen minsan. Pagbukas niya ng pinto, isang karimari-marim na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng ihidumi at pagkabulok. At doon sa isang sulok sa loob ng isang luma at maruming playpen nakahiga si Leo, ang kanyang bunso, ang sanggol na iniwan ni Aurora sa kanya. Nakahiga sa basang sapin, ang lampin ay puno.
at halatang ilang araw nang hindi napapalitan. Ang balat nito ay namumutla at may mga mapupulang pantal. Ang mga braso at binti nito ay parang mga patpat ang mga butong bakat na bakat. Nang makita si Enrique, hindi ngumiti si Leo. Hindi rin ito umabot sa kanya. Isang mahina, halos pabulong na iyak lang ang lumabas sa bibig nito. Isang tunog ng isang batang matagal nang sumuko sa pag-iyak dahil alam niyang walang darating na tulong. Doon sa gitna ng dilim at baho ng sarili niyang tahanan, habang yakap ang nagugutom na panganay at nakatingin sa naghihingalong bunso, gumuho ang mundo ni Enrique. Ang arkitektong nagtayo ng mga gusali para sa iba ay nabigong protektahan ang pundasyon ng kanyang sariling pamilya. At sa gabing iyon sinumpa niya sa sarili, ang sinumang may kagagawa nito ay magbabayad ng mahal. Napakamahal. Dinala ni Enrique ang dalawang bata sa maluwang na banyo sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila bapasan niya ang buong bigat ng kanyang pagkakasala. Habang yakap niya si Leo, na ngayon ay mahinang sumisinok sa kanyang balikat, si Kai naman ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang binti. Ang mukha ay nakasubsob at nanginginig pa rin. Maingat niyang inilagay si Leo sa baby bathtub at binuksan ng gripo para sa maligamgam na tubig. Ang katawan ng bunso niyang anak ay puno ng rashes dahil sa basang lampin. Bawat dampi ng kanyang daliri sa balat nito ay parang pagdampi sa isang babasaging bagay. Si Kai naman ay tahimik na nakaupo sa sahig sa isang sulok yakap. Ang kanyang mga tuhod, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Papagalit ka po ba? Basag ni Kai. Sa katahimikan ang boses ay halos hindi marinig. Lumingon si Enrique, ang puso niya ay nadurog sa tanong ng anak. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi anak, hinding-hindi ako magagalit sa'yo. Kay Papa ka dapat magalit. Sorry. Sorry kung pinabayaan ko kayo. Umiling si Kai. Huwag po Papa, ako po ang naging bad boy. Sabi ni Tita Rochelle, pag umiiyak si Leo kasalanan ko daw po. Kaya po humanap ako ng pagkain para sa kanya. Isang mainit na likido ang dumaloy sa mga mata ni Enrique. Hinaplos niya ang magulong buhok ng anak. Hindi ka bad boy, Kai. Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko. Nang matapos niyang paliguan at bihisan ang dalawang bata, sa mga damit na malinis at maayos, dinala niya sila sa kusina. Naghahanap siya ng kahit anong madaling lutuin. Gatas para kay Leo. Isang mainit na sopas para kay Kai. Habang kumakain ang panganay niya, ang bawat subo ay mabagal at tila may kahirapan, para bang ang tiyan nito ay hindi na sanay sa pagkain. Sakto namang bumukas ang pinto sa garahe. Isang marangyang tunog ng makina ng kotse ang narinig, sinundan ng malakas na pagpindot sa remote para sa gate. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Rochelle. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay may makapal na pampaganda. May dala siyang designer handbag at sa mukha niya ay bakas, ang kasiyahan ng isang gabing puno ng luho. Ngunit ang nangiti niya ay biglang naglaho nang makita si Enrique na nakatayo roon, nakatitig sa kanya na may apoy sa mga mata. Enrique, ang aga mo yata. Sabi niya, ang boses ay pilit na pinapasigla ngunit hindi maitago ang gulat. Surprise, sana tinawagan mo ko para nakapaghanda naman ako. Hindi sumagot si Enrique. Ang tanging ginawa niya ay ituro ang dalawang bata sa mesa. Si Kai na biglang natigil sa pagkain at si Leo na mahigpit ang kapit sa bote ng gatas. Sinundan ni Rochelle ang tingin niya. O, gising pa pala ang mga alaga ko. Sabi niya na may halong pagkainis. Lumapit siya at takmang hahaplusin ang ulo ni Kai, pero mabilis itong umiwas na may takot sa mga mata. Kai, napakapasaway mo talaga. Sinabi ko nang matulog ka na, di ba? At si Leo, umiiyak na naman siguro yan buong gabi. Naku Enrique, hindi mo alam kung gaano kahirap alagaan ang mga batang yan. Lalo na si Kai, may pagkarebelde at may psychological issues yata.
simula nang mawala si Aurora. Ang bawat salita niya ay parang gasolina na ibinubuhos sa nag-aalab ng galit ni Enrique. Psychological issues. Ulit ni Enrique ang boses ay mababa at puno ng panganib. O baka naman ang issue ay isang tagapag-alaga na iniiwan ng 2 bata sa madilim na bahay para makipag-party. Natigilan si Rochelle. Teka, hindi ako nag-party. May emergency meeting lang ako sa grupo ng mga kapwa ko child psychologist. Pinag-uusapan namin ang mga kaso tulad ng kay Kai. Isang perpektong kasinungalingan mabilis at walang kakurap-kurap. Talaga sarkastikong sabi ni Enrique. At kasama ba sa psychological intervention nyo ang gutumin ang mga bata hanggang sa mapilitan silang maghalongkat ng basura? Namutla si Rochelle. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagsimulang magpakita ng lamat. Ano ang sinasabi mo? Baka nananaginip ka. Si Kai sadyang mapili yan sa pagkain at si Leo laging isinusuka ang gatas. Ginawa ko ang lahat. Lahat. Sumigaw si Enrique, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nagulat si Leo at nagsimulang umiyak. Mabilis siyang binuhat ni Enrique para patahanin. Ginawa mo ang lahat. Pinabayaan mo ang bunso ko sa maruming playpen sa laundry area. Ang lampin niya, baka 1 linggo nang hindi napapalitan. Tinawag mong biyaheng asal ang paghahanap ng pagkain ng kapatid niya para sa kanya. Anong klaseng halimaw ka? Napaatras, si Rochelle ang mukha ay nagpapakita na ng tunay na kulay, hindi na pagkagulat kundi purong inis. Hoy Enrique, wag mo akong sigawan. Baka nakakalimutan mo ikaw ang wala rito. Ikaw ang laging nagbibiyahe. Ginagawa ko lang ang trabaho ko sa abot ng aking makakaya. Kung may problema ang mga anak mo, baka dapat sa salamin ka tumingin. Ang isang absent father ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Enrique dahil may katotohanan. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. Ang babaeng ito, ginagamit ang sarili niyang pagkukulang laban sa kanya. Oo, nagkulang ako. Mahinang sabi ni Enrique, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero ikaw ang demonyong sinamantala ang pagkakataong yon. Sa mesa may isang baso ng tubig. Sa isang kisap mata dinampot ito ni Enrique at sa harap ng nanlalaking mga mata ni Rochelle, ibinuhos ang laman nito diretso sa kanyang perpektong ayos na mukha. Tili ni Rochelle, ang malamig na tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok. Sinisira ang kanyang makeup at inilalabas ang galit sa kanyang mga mata. Hayop ka, anong ginawa mo? Eksperto sa child psychology. Sigaw ni Enrique, ang bawat salita ay may diin. Ang tawag sa'yo ay isang kriminal, isang walang kaluluwang mang-aabuso. Hinila niya si Rochelle, sa braso ang lakas niya ay mula sa 1 taon ng naipong sakit at pagsisisi. Umalis ka sa bahay ko. Sigaw niyang muli. Pilit siyang kinaladkad ni Enrique, palabas ng kusina. Pumigla si Rochelle. Sinubukan siyang kalmutin ng kanyang mga perpektong manicure na kuko ay nag-iwan ng pulang guhit sa braso ni Enrique. Bitiwan mo ako, wala kang karapatan. Ako ang nag-alaga sa mga anak mo, habang ikaw ay nagpapakasaya sa ibang bansa. Pero si Enrique ay parang isang torong sinugatan. Ang mga sigaw ni Rochelle ay hindi na niya naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nagugutom na anak na kumakain ng basura at ang payat na katawan ng kanyang bunso na halos hindi na gumagalaw. Pagdating sa may pinto, buong lakas niya itong itinulak palabas. Nawalan ng balanse si Rochelle at napasalampak ito sa mamahaling damuhan sa labas. Ang kanyang itim na bestida ay nagusot at nabasa ng hamog. Hayop ka, Enrique! Sigaw niya mula sa pagkakaupo sa lupa. Ang boses ay puno ng lason. Magbabayad ka, sisirain kita.
Tandaan mo yan. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi pa tapos si Enrique. Bumalik siya sa loob, dinampot ang designer handbag na nahulog ni Rochelle sa sahig ng kusina. Bumalik siya sa pinto at walang seremonyang ibinato ito sa tabi ng babae. Dalhin mo ang basura mo at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamamahay na ito. Isang malakas na kalabog ang sumunod nang isara niya ang pinto. Nilock niya ito, pati na ang deadbolt na para bang yun ay sapat na upang maitaboy ang lahat ng kasamaang dinala ni Rochelle sa kanilang buhay. Nang mawala ang sigawan, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Sumandal si Enrique sa pinto. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Ang galit na kanina'y nag-aapoy ay unti-unting napalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kawalan. Lumingon siya. Nakatayo sa gitna ng sala si Kai. Nakatulala. Ang mga maliliit niyang kamay ay nakakuyom. Si Leo naman, sa bisig pa rin ni Enrique ay tahimik na umiiyak. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi na walang kasamang tunog. Dahan-dahang lumapit si Enrique at lumuhod sa harap ng kanyang panganay. Tapos na mga anak. Bulong niya, ang boses ay pagod at basag. Wala na siya. Hindi na niya kayo sasaktan. Inabot niya ang kamay para hawakan si Kai, ngunit bigla itong napaatras na para bang natatakot pa rin. Ang reaksyong yon ay isa na namang saksak sa puso ni Enrique. Tinitigan ni Kai ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkalito na hindi nababagay sa isang bata. Papa. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig na pabulong. Sorry po. I tried. Wala kang kasalanan, Kai. Wala. Mabilis na sagot ni Enrique. Pinilit ko po na huwag umiyak si Leo. Patuloy ng bata ang mga salita. Ay tila hirap na hirap lumabas. Kasi po, pag umiiyak siya, nagagalit si Tita Rochelle. Tumango si Enrique, pinipigilan ang sariling luha. Alam ko, anak. Alam ko. Nag-ipon ng lakas ng loob si Kai at ang sumunod niyang sinabi ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Enrique. Kaya lang po, hindi po siya tumigil. Bulong ni Kai, ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Kaya po binigyan din siya ni Tita Rochelle ng papampatulog na patak, kagaya ng sa akin. Nanigas si Enrique. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas. Ano? Anong sabi mo, anak? Anong pampatulog na patak? Tumingin si Kai sa kanya. Ang inosenteng mukha ay puno ng isang katotohanang mas masahol pa sa gutom at pagpapabaya. Yung gamot po na pinapainom niya sa amin pag maingay kami, para po makatulog kami ng matagal, para hindi na kami istorbo. Ang mga salita ni Kai ay parang bombang sumabog sa loob ng marangyang tahanan ni Enrique. Pampatulog na patak. Ang tatlong salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa sigawan nila ni Rochelle kanina. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binuhat niya si Leo sa isang braso at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Kai sa kabila. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit o kumuha ng kahit ano. Ang tanging mahalaga ay mailayo ang kanyang mga anak sa bahay na iyon at madala sa lugar kung saan sila magiging ligtas. Habang nagmamaneho siya patungo sa pinakamalapit at pinakamagaling na pribadong ospital, ang mga kalsada ng Maynila ay tila lumabo sa kanyang paningin. Ang isip niya ay lumilipad, pinipilit na intindihin ang lahat. Sa tabi niya sa car seat, tahimik na si Leo, tila pagod na pagod sa lahat ng nangyari. Ngunit sa likod si Kai ay nagsimulang magsalita. Ang mga kwento ay unti-unting lumalabas na parang tubig mula sa isang sirang gripo. Minsan po, Papa, pag aalis si Tita Rochelle, nilalagyan niya ng lock yung pinto ng laundry area. Kwento ng bata, ang boses ay mahina. Doon po niya kami iniiwan ni Leo.
Sabi niya, para daw po hindi kami makalabas at makagawa ng gulo. Madilim po doon, Papa, at malamig. Napahigpit ang kapit ni Enrique sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang bawat revelasyon ay isang panibagong saksak. Hindi po kami laging gutom, dagdag ni Kai, na para bang sinusubukang bigyan ng konsolasyon ng ama. Minsan po nagiiwan siya ng tinapay. Isang piraso po, para sa aming dalawa ni Leo. Pero si Leo po hindi pa marunong kumain mag-isa, kaya sinusubuan ko po siya. Hindi na napigilan ni Enrique ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ang kanyang 7 taong gulang na anak, sa halip na maglaro at mag-aral, ay naging tagapag-alaga ng kanyang kapatid sa gitna ng isang bangungot. Pagdating nila sa emergency room ng ospital, isang alingas-ngas ang agad na nalikha. Isang kilalang arkitekto, si Enrique Del Mundo, na may dalang 2 bata na halatang nasa masamang kalagayan. Ang damit ni Enrique ay gusot may kalmot sa braso at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Tulong ang mga anak ko. Sigaw niya at agad siyang sinalubong ng mga nurse at doktor. Inilatag si Leo sa isang stretcher. Agad na kinabitan ng mga aparatus. Ang kanyang mahinang paghinga at maputlang balat ay nagbigay alarma sa medical team. Si Kai naman, kahit nakakatayo, ay dinala rin sa isang cubicle para suriin. Isang matandang pediatrician, si Dr. Jose Reyes, ang lumapit kay Enrique. Mr. Del Mundo, ano po ang nangyari? Hindi ko alam. Nag-abroad ako. Pag-uwi ko ganito na sila. Nauutal na sagot ni Enrique ang mga salita ay hirap lumabas. Ang yaya nila. Siya ang. Kalma lang po, sir. Sabi ng doktor na may simpatiya sa kanyang mga mata. Kami na po ang bahala sa kanila. Kailangan naming gawin ang ilang tests. Habang isinasagawa ang mga pagsusuri si Enrique, ay naiwang nag-iisa sa isang maliit na waiting area. Bawat tunog ng makina mula sa loob ng ear, bawat mabilis na lakad ng mga nurse ay nagpapatindi ng kanyang kaba. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na nagdisenyo ng matatayog na gusali pero nabigong protektahan ang sariling mga anak. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang pader na unti-unting dumadagan sa kanya. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas si Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, na wala na ang simpatiyang naroon kanina. Mr. Del Mundo, maupo po tayo. Sabi ng doktor tinuturo ang isang upuan. Kumusta sila? Ayos lang ba sila? Tanong ni Enrique, ang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Dr. Reyes. Magiging prangka po ako sa inyo. Ang kalagayan ng mga anak ninyo ay seryoso, lalo na ang bunso. Pinakita ng doktor ang isang chart. Si Kai ay nasa state of severe malnutrition. Base sa kanyang edad at taas, kulang siya ng halos 10 kilo sa tamang timbang. Mayroon din siyang signs ng dehydration at vitamin deficiencies. Tumangulang si Enrique, hindi makapagsalita. Pero ang mas nakakabahala ay si Leo. Patuloy ng doktor. He is suffering from severe acute malnutrition. Kritikal ang kondisyon niya. Malala ang kanyang skin rashes dahil sa matagal na exposure sa dumi. At base sa aming initial assessment, mayroon siyang developmental delays. Sa edad na 2 anyos, dapat ay mas aktibo at mas responsive na siya. Parang may humaplos na yelo sa puso ni Enrique. Developmental delays. Posibleng dahil sa matinding kapabayaan at kakulangan sa nutrisyon at stimulation. Pero may isa pa kaming nakita. Itinuro ng doktor ang resulta ng isang blood test. May nakita kaming traces ng benzodiazepine sa dugo ng parehong bata. Ano yun? Tanong ni Enrique, kahit may ideya na siya. Ito ay isang klase ng controlled substance, isang uri ng tranquilizer o gamot pampakalma. Direseta ito at mapanganib kung ibibigay sa mga bata nang walang medical supervision. Base sa level na nakita namin, mukhang regular silang pinapainom nito. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar.
ang pampatulog na patak. Ang kanyang mga anak ay hindi lang ginutom at pinabayaan. Sila ay sistematikong dinodroga. Napahawak si Enrique sa kanyang ulo, ang sakit ay hindi na pisikal, kundi isang mabigat na kirot sa kanyang kaluluwa. Mr. Del Mundo, nagsalita muli si Dr. Reyes, ang boses niya. Ngayon ay formal at walang emosyon. Bilang isang doktor at ayon na rin sa batas ng Pilipinas, meron kaming obligasyon. Ang kaso ng mga anak ninyo ay isang malinaw na kaso ng child abuse and neglect. Tumingin ng diretso ang doktor sa mga mata ni Enrique. Kailangan naming i-report ang insidenteng ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. At dahil kayo ang legal na guardian, iimbestigahan din nila ang inyong pananagutan sa nangyari. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na para lang sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ito ay takot para sa kanilang kinabukasan na magkakasama. Hindi lang niya nabigong protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang halimaw, kundi ngayon sa mata ng batas, maaari siyang ituring na kasabwat sa krimen. Ang posibilidad na mawala sa kanya sina Kai at Leo ay isang bangungot na mas malala pa sa kamatayan. Doktor, pakiusap. Nagsimulang magmakaawa si Enrique. Wala akong alam. Kung alam ko lang, umiling si Dr. Reyes. Wala na po sa aking mga kamay ang desisyon, Mr. Del Mundo. Nasa kamay na po ito ng batas. Iniwan ng doktor si Enrique na tulala sa kinauupuan. Sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang dangal. Ngunit wala sa mga yon ang mahalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang bata sa loob ng emergency room. Ang dalawang anghel na ipinagkatiwala sa kanya ni Aurora. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang malamig at matigas na determinasyon. Kung may mananagot sa nangyaring ito, hindi siya. Kung may mawawalan ng lahat, hindi ang kanyang pamilya. Si Rochelle, hahanapin niya ang babaeng yon at sisiguruhin niyang magbabayad ito sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang mga anak. Kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin niya sa mundo. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Enrique. Inilipat sina Kai at Leo sa isang private room sa pediatric ward. Si Leo ay nakakabit sa isang IV drip para sa hydration at nutrisyon. Ang maliit niyang dibdib ay marahang tumataas baba kasabay ng mahinang tunog ng mga monitor. Si Kai naman, matapos kumain ng kaunti pa, ay nakatulog sa katabing kama, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi mahimbing. Paminsan-minsan ay umuungol siya, binabangungot ang mga maliliit niyang kamay, ay kumukuyom na tila may nilalabanan. Hindi magawang umupo ni Enrique. Palakad-lakad siya sa loob ng silid, ang isip ay isang magulong bagyo ng galit, pagsisisi at takot. Ang bawat sulyap niya sa kanyang dalawang anak ay isang masakit na paalala ng kanyang kabiguan. Paano niya haharapin si Aurora kung sakaling nagkita sila muli? Anong sasabihin niya? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya sa ganitong sitwasyon, ang kanyang abogado at matalik na kaibigan, si Ricardo Vargas. Rick, kailangan kita, sabi ni Enrique. Sa sandaling sumagot ito, ang boses niya ay basag. Enrique, anong nangyari? Nasaan ka? Bakit parang nasa ospital ako? Sina Kai at Leo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napaupo siya sa isang silya at doon ibinuhos niya ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang basurahan, ang maruming playpen, ang pampatulog na patak, ang banta ng DSWD. Sa kabilang linya si Ricardo ay tahimik na nakikinig. Nang matapos si Enrique, isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Ricardo. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako.
Habang naghihintay, alam ni Enrique na hindi siya maaaring manatili sa ospital. Kailangan niyang bumalik sa bahay na yon. Kailangan niyang harapin ang crime scene ng kanyang sariling kapabayaan. Kailangan niyang maghanap ng anumang ebidensya laban kay Rochelle. Sinigurado muna niyang may pribadong nurse na magbabantay sa kanyang mga anak bago siya umalis. Bawat hakbang palayo sa silid ng ospital ay parang paglalakad sa apoy. Pagbalik niya sa mansyon, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumagos sa mga bintana. Ngunit sa halip na magdala ng liwanag, lalo lang nitong inilantad ang dumi at kalat na iniwan ni Rochelle. Naglakad siya sa bawat sulok ng bahay na parang isang investigador. Ang sala, ang kusina, ang mga silid. Ngunit nang pumasok siya sa kanyang study, may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. May isang blangkong espasyo sa pader. Dati nakasabit doon ang isang obra ni Fernando Amorsolo, isang painting ng isang bukirin na paboritong-paborito ni Aurora. Ito ay regalo niya sa asawa noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ngayon, ang tanging natira ay ang mas mapusyaw na kulay ng pintura sa pader, kung saan ito dating nakasabit, at ang kawit na wala ng silbi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaba sa wine cellar. Ang mga mamahaling bote ng alak na koleksyon niya, ang mga vintage itimandid na itinatabi niya para sa mga espesyal na okasyon, ay nawawala. Ang mga natira ay ang mga pangkaraniwan na lamang. Parang sinisilihan, tinakbo niya ang hagdan paakyat sa kanilang master's bedroom. Ang silid na ito ang pinakainiwasan niya sa loob ng 1 taon. Dito ang alaala ni Aurora ay pinakamalakas. Ngunit ngayon, wala siyang pakialam sa sakit. Binuksan niya ang walk-in closet at sa likod ng isang salamin ay ang kanilang safety deposit box. Nanginginig ang mga kamay niya habang ini-input ang kombinasyon. Pagbukas niya nito, isang malakas na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Wala. Ang laman ng vault ay wala na. Ang set ng mga perlas na minana pa ni Aurora sa kanyang lola, ang diamond earrings na bigay niya noong isinilang si Kai, ang emerald necklace na huling regalo niya bago ito nagkasakit, at higit sa lahat ang kanyang engagement ring at wedding ring. Lahat ng pisikal na alaala ng pagmamahalan nila ni Aurora ninakaw. Napaluhod si Enrique sa sahig. Ang pag-abuso sa kanyang mga anak ay isang bagay, ngunit ang pagnakaw sa mga alaala ng kanyang pumanaw na asawa, ito ay isang kasamaang hindi niya kayang maunawaan. Naunawaan niya ngayon. Ang pagpapabaya ni Rochelle sa mga bata ay hindi lang dahil sa katamaran. Ito ay isang kalkuladong plano. Habang ang mga bata ay mahina tulog at takot, malaya siyang nakakagalaw sa buong bahay. Unti-unting nililimas ang lahat ng mahahalagang bagay na naroroon. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Enrique. Isang sigaw na puno ng galit ang yumanig sa buong silid. Si Teresa, ang nakababatang kapatid ni Aurora. Nakatayo siya roon, ang dibdib ay tumataas baba, ang mga mata ay namumula sa kaiiyak at nag-aapoy sa galit. Tumawag ang ospital, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Ang mga pamangkin ko, anong ginawa mo sa kanila? Bago pa man makasagot si Enrique, lumapit si Teresa at isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo. Hayop ka! Sigaw ni Teresa, ang mga luha ay bumubuhos na ngayon sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa'yo, mula pa lang noong una, sinabi ko nang hindi maganda ang kutob ko sa Rochelle na yan. Pero hindi ka nakinig dahil abala ka sa pagtatayo ng mga building mo. Abala ka sa pagtakas sa responsibilidad mo. Hinampas niya ng paulit-ulit ang dibdib ni Enrique. Tingnan mo ang nangyari. Muntik nang mamatay ang mga pamangkin ko at ang mga gamit ni ate. Nasaan ang mga gamit ni ate? Napansin niya ang bukas at walang lamang vault. Ang galit niya
ay napalitan ng pighati. Pati ba naman yon? Pati ba naman ang mga alaala ng kapatid ko, hinayaan mong manakaw? Wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang ama. Hindi gumanti si Enrique. Tinanggap niya ang bawat salita, ang bawat sampal, ang bawat hampas. Dahil alam niyang tama si Teresa, lahat ng yon ay totoo. Kasalanan ko. Bulong niya ang boses ay puno ng pagkatalo. Lahat ito, kasalanan ko. Ang pag-amin na yon ang nagpatigil kay Teresa. Napaupo siya sa kama, ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad at humagulgol. Sa gitna ng nasirang silid, kasama ang babaeng kapatid ng kanyang namayapang asawa, sa tabi ng walang lamang vault, doon, tuluyang naintindihan ni Enrique ang kabuuan ng kanyang pagkawasak. Hindi lang ang kanyang mga anak ang sinaktan ni Rochelle. Hindi lang ang kanyang yaman ang ninakaw. Ang ninakaw sa kanya ay ang huling piraso ng kaluluwa ng kanyang pamilya. At habang nakatingin siya sa umiiyak na si Teresa, isang panunumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi lang para kina Kai at Leo ang laban na ito, para na rin ito kay Aurora. Ibabalik niya ang hustisya. Ibabalik niya ang dangal. Kahit nakapalit pa nito ang kanyang buhay. Pagdating ni Ricardo sa mansyon, natagpuan niya sina Enrique at Teresa na tahimik na nakaupo sa sala. Ang galit ni Teresa ay napalitan ng isang pagod na pighati, habang si Enrique naman ay may bagong tigas sa kanyang anyo, isang malamig na determinasyon na hindi pa nakikita ni Ricardo sa kaibigan dati. Inasikaso ko na ang paunang legal na hakbang. Sabi ni Ricardo, inilapag ang kanyang briefcase. Nakausap ko na ang admin ng ospital, hiningi ko ang kopya ng medical reports ni Kai at Leo, at nag-hire na ako ng private investigator. Gawin mo ang lahat, Rick. Sabi ni Enrique, ang boses ay walang emosyon, walang ititira. Gusto kong mabulok sa kulungan ang babaeng yon. May problema tayo, Enrique. Seryosong sabi ni Ricardo. Wala tayong kompletong pangalan. Wala tayong address. Rochelle lang. Maraming Rochelle sa mundo, mahihirapan ang investigador. Hindi. Mabilis na sagot ni Teresa, pinupunasan ng kanyang mga luha. Mayroon ako. Noong una siyang nag-apply, naging kahina-hinala ako. Kaya kinunan ko ng litrato ang kanyang resume nang hindi niya alam. Agad na kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at ipinakita ang isang malabong litrato ng isang papel. Nakasulat doon, Rochelle Santos, Child Psychology Graduate, summa cum laude, with master's degree in family therapy. May nakalistang mga peking numero at address. Ipadala mo sa akin yan, utos ni Ricardo. Ito ang simula. Sa loob ng 24 na oras, habang si Enrique ay hindi umaalis sa tabi ng kanyang mga anak, sa ospital, ang private investigator na si Marco ay mabilis na kumilos, at ang mga unang resulta na kanyang natuklasan ay mas masahol pa sa inaasahan nila. Walang Rochelle Santos na nagtapos ng psychology sa universidad na nakalista. Tawag ni Marco kay Ricardo. Ang buong resume ay gawa-gawa. Ngunit ang pangalan at litrato ay nagbigay sa akin ng lead. Ilang oras pa tumawag muli si Marco. Ang boses ay mas seryoso. Ricardo, kailangan niyong makita ito. Mag-online kayo. Hanapin na niyo sa Instagram, Healing Hands Rochelle. Nasa ospital si Ricardo kasama si Enrique. Nang matanggap ang tawag, agad nilang binuksan ang Instagram at ang kanilang mga panga ay halos bumagsak sa sahig. Isang profile na may mahigit 50,000 followers. Ang profile picture ay si Rochelle ngumingiti ng buong tamis. Ang bio, Dr. Rochelle Santana, holistic healer, child development guru, guiding families towards light and love. Nagsimula silang mag-scroll. Ang kanilang dugo ay unti-unting kumulo. Ang buong feed ay puno ng mga litrato ni Rochelle sa isang marangyang pamumuhay, at ang backdrop ng karamihan sa mga litrato ay ang bahay ni Enrique. May isang litrato si Rochelle na nakaupo sa grand piano ni Aurora na may caption,
Finding my inner peace through music in my sanctuary. May isa pa siyang nakatayo sa tabi ng infinity pool na may caption, "Grateful for this beautiful life. Hard work truly pays off." Mayroon ding mga post na nag-aalok ng kanyang serbisyo online parenting coaching sa halagang 10,000 sa bawat oras energy healing para sa mga batang may trauma at pagbebenta ng mga healing crystals. Hindi ito kapani-paniwala. Bulong ni Enrique ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ginagamit niya ang bahay ko, ang buhay ko, para magbenta ng kasinungalingan. Ngunit ang pinakamasakit na suntok ay ang susunod na post. Isang litrato ni Aurora na nakangiti na malamang ay kinuha ni Rochelle mula sa isang picture frame sa bahay. Ang caption, "Remembering a dear client who found her peace through my therapy before she passed on. Her journey taught me so much about strength and acceptance." Grief therapy healing. Putang ina. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Enrique na ikinagulat ng mga nurse sa labas. Hindi niya napigilan. Ang kababuyan ay hindi na niya kayang tiisin. Ginamit ni Rochelle ang alaala ng kanyang asawa. Nilapastangan ang kanyang pagkamatay para lang makakuha ng followers at kliyente. "Kalma, Enrique," sabi ni Ricardo, kahit siya man ay nanggigigil. "I-screenshot mo lahat. Ito ang ebidensya." Ngunit hindi pa sila tapos. Sa sandaling iyon, nag-pop-up ang isang bagong post sa feed ni Healing Hands Sir Rochelle. Isang video. Live. Nanginginig na pinindot ni Enrique ang video. Bumungad sa kanila ang umiiyak na mukha ni Rochelle. Nakaupo siya sa isang simpleng kwarto, ang buhok ay magulo at walang makeup. Ang itsura niya ay isang kaawa-awang biktima. Sa lahat ng aking mga followers at kliyente, nagsimula siyang magsalita sa pagitan ng mga hikbi. "Gusto ko lang pong humingi ng tulong. Ako po ay biktima ng isang malupit at abusadong tao." Nanlaki ang mga mata ni na Enrique at Ricardo. "Ang dati ko pong employer, isang maimpluwensyang tao." Patuloy ni Rochelle umiiyak. "Inabuso niya po ako. At ngayon, sinusubukan niyang siraan ako dahil tinanggihan ko siya. Gumagawa po siya ng mga kwento. Sinasabi niyang pinabayaan ko ang kanyang mga anak. Pero ang totoo, siya po ang pabaya. Siya po ang may problema sa pag-iisip dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ako lang po ang nagmalasakit sa mga batang iyon." Nagpatuloy ang kanyang madamdaming pagsasalita, puno ng mga kasinungalingan na binalot sa luha ng isang magaling na aktres. Sinabi niyang si Enrique ay marahas may problema sa alak at siya raw ang nagiging punching bag nito. "Pakiusap po, tulungan niyo ako." Pagmamakaawa niya sa kamera. "Huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan na ikakalat niya laban sa akin. Ang tanging kasalanan ko lang ay ang magmahal at mag-alaga." Pagkatapos ng ilang minuto, pinatay niya ang live video. Agad na bumuhos ang mga komento sa kanyang profile. "OMG, stay strong, Dr. Rochelle. We believe you." Nakakaiyak. Grabe naman yang lalaking yan. Justice for Dr. Rochelle. Sino yang gagong yan ay name drop mo para ma-cancel. Sa loob ng ilang minuto ang video ay nagkaroon ng libu-libong views at shares. Ang hashtag na Justice for Rochelle ay nagsimulang mag-trend. Anak ng... Hindi na masabi ni Ricardo ang kanyang mura. "She's a genius. Isang masamang henyo. Inunahan niya tayo. Sinisira niya ang reputasyon mo bago pa man natin siya masampahan ng kaso." Ang telepono ni Enrique ay biglang nag-ring. Isang business partner. "Enrique, ano itong nababalitaan ko? May video na kumakalat. Totoo ba yon?" Sunod-sunod na pumasok ang mga text message mula sa mga kliyente, mula sa mga kaibigan, mula sa pamilya. Si Enrique ay napatingin sa kanyang mga anak na natutulog. Ang laban na ito ay hindi na lang sa korte. Ito ay isang digmaan sa opinyon ng publiko. At si Rochelle ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng isang anghel na mukha ay nagpakawala na ng unang bala. At ang target?
ay diretso sa kanyang puso at pangalan. Ang sumunod na mga araw ay isang impyerno para kay Enrique. Ang live video ni Rochelle ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang kanyang pangalan, kahit hindi direktang binanggit, ay madaling nahanap ng mga online sleuths. Ang kanyang mga personal na detalye, mga litrato ng kanyang bahay, at maging ang pangalan ng kanyang architectural firm ay nakakalat na sa mga chismis blogs at ang epekto ay mabilis at brutal. Tumawag ang chairman ng board ng kanyang kumpanya. Enrique, we need to manage this crisis. Nagba-back out ang mga kliyente. Our stocks are dipping. You need to take a leave of absence now. Sunod-sunod na kanselasyon ng mga kontrata. Ang mga proyektong pinaghirapan niya ng ilang taon ay biglang napunta sa alanganin. Maging ang mga kaibigan niya sa industriya ay nagsimulang dumistansya, ayaw madamay, sa iskandalo. Ang arkitektong dating hinahangaan ay naging isang pariya sa isang iglap. Ito ang plano niya, Rick, sabi ni Enrique sa telepono habang nakatanaw sa kanyang mga anak na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan sa ospital. Gusto niya akong wasakin sa lahat ng paraan sa pananalapi sa reputasyon para mawalan ako ng kakayahang lumaban. Pero may hawak tayong alas, Enrique, sagot ni Ricardo. Si Marco ang imbestigador. May nahanap siyang mas malala pa. Kinagabihan, nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilapag ni Marco ang isang manipis na folder sa mesa. Ang mukha ng dating sundalong imbestigador ay seryoso. Ang tunay na pangalan niya ay Roselda Corpusmi, sabi ni Marco. Galing siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Mayroon siyang mahabang listahan ng kaso ng estafa at pagnanakaw sa iba't ibang syudad. Ang modus niya mag-a-apply bilang kasambahay o yaya sa mga mayayamang pamilya. Pag nakuha niya ang tiwala, unti-unti niyang lilimasin ang mga ari-arian bago biglang mawala. Alam na natin yan, sabi ni Enrique, walang pasensya. Pero may bago siyang estilo nitong mga nakaraang taon, dagdag ni Marco. Hindi na lang siya nagnanakaw ng gamit, nagnanakaw siya ng pagkatao. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob ay may mga litrato ng mga bata. Mga batang malulungkot ang mga mata, payat ang katawan. Ito si Miguel, 8 years old, taga Cebu. Namatay ang ama. Ang ina, isang abogadong laging abala. Pumasok si Roselda alias Rina bilang tutor. Makalipas ang 6 na buwan ang bata ay na-diagnose na may severe depression at malnutrition. Si Rina ay nawala kasama ang mga alahas ng pamilya. Ito naman si Sofia, 6 years old, taga Davao, na ulila sa ina. Ang ama isang surgeon. Pumasok si Roselda alias Kathy bilang yaya. Same story. Na ospital ang bata. Nawala ang pera sa bangko. Mayroon siyang pattern, sabi ni Ricardo, na lalaki ang mga mata. Tinatarget niya ang mga byudo o byuda na may maliliit na anak, mga pamilyang nasa pinakamahina nilang estado. Pero may mas masahol pa, sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay bumaba. Sa tulong ng isang contact ko sa Cybercrime Division, na-trace namin ang ilan sa kanyang mga online activities. Hindi lang siya nagpo-post sa Instagram. Huminga siya ng malalim. Mayroon siyang mga accounts sa dark web. Nanigas si Enrique. Anong ginagawa niya doon? Nagbebenta siya. Nagbebenta ng ano? Ang mga ninakaw na gamit. Umiling si Marco. Tumingin siya ng diretso kay Enrique. Nagbebenta siya ng mga video. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Anong klaseng video? Tanong ni Enrique, kahit na ang isang madilim na hinala ay nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan. Mga video ng mga batang inaalagaan niya. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang isang suntok. Mga video nila habang umiiyak, habang nagugutom, habang nagmamakaawa. Mga video kung saan sila ay tinatakot at pinapagalitan. May mga kliyente siya.
Mga taong may sakit sa pag-iisip na nagbabayad ng malaki para mapanood ang paghihirap ng mga bata. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot kay Enrique. Napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang kanyang mga anak, si Kai, si Leo, ginawa silang palabas. Ang kanilang paghihirap ay ginawang isang produkto para ibenta sa mga demonyo sa internet. Nakuha ba? Nakuha ba ninyo ang mga video? Nanginginig na tanong ni Enrique. Ilan lang. Mahirap pasukin ang network niya, pero sapat na para maging ebidensya at sagot ni Marco. At sa mga video na nakuha namin, nandoon si Kai. Hindi na kinaya ni Enrique. Tumayo siya nagmamadaling pumunta sa banyo ng coffee shop at doon sumuka siya ng walang tigil hanggang sa wala nang mailabas ang kanyang sikmura. Pagbalik niya ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ay isang galit na kayang pumatay. Kailangan nating kumilos. Sabi ni Ricardo, nakikita ang panganib sa mga mata ng kaibigan. Kailangan nating mag-isip ng maingat. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco. Isang emergency call. Nakinig siya ng ilang sandali, ang mukha ay unti-unting nagiging mas seryoso. Pagbaba niya ng telepono, tumingin siya kay Enrique. Enrique, may narinig ang contact ko. Isang usapan sa isa sa mga chat groups ni Roselda. Ano yon? Dahil sa ginawa mong pagpapaalis sa kanya na sira, ang isa niyang malaking transaksyon. Galit na galit siya at may plano siyang bumawi. Naghihintay si Enrique, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Plano niyang kunin ang mga bata. Sabi ni Marco, ang boses ay direkta at walang paligoy. Hindi na para saktan, kundi para ibenta. Mayroon siyang buyer para sa isang batang lalaki na may edad 2. Si Leo. Ang mundo ni Enrique ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang halimaw na ito ay hindi lang isang magnanakaw, hindi lang isang mang-aabuso, isa siyang human trafficker. Kailan, tanong ni Enrique, ang boses ay nakakagulat na kalmado, isang nakakatakot na kalma. Hindi sila sigurado, pero sa lalong madaling panahon, habang nasa ospital pa sila, mas madali raw doon dahil maraming tao at madaling magpanggap. Tumayo si Enrique. Ang lahat ng pagkalito at pagsisisi sa kanyang pagkatao ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at matalas na layunin. Hindi, sabi niya tinitingnan ng 2 lalaki. Hindi niya makukuha ang mga anak ko. Lumingon siya at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Sigaw ni Ricardo. Humarap si Enrique at sa kanyang mga mata, nakita ni Ricardo hindi na ang kanyang kaibigang arkitekto, kundi isang ama na naging isang mandirigma. Maghahanda, sagot ni Enrique. Sinimulan niya ang digmaang ito sa dilim. Doon din natin siya tatapusin, ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng aking mga patakaran. Ang biyahe pabalik sa ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Enrique. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat busina ng sasakyan ay parang isang insulto. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ni Marco. Plano niyang kunin ang mga bata. Mayroon siyang buyer para sa isang batang lalaki na may edad 2. Hindi na ito tungkol sa pera, sa reputasyon, o kahit sa hustisya. Ito ay naging isang primal na laban para sa kaligtasan ng kanyang laman at dugo. Pagdating niya sa ospital, ang unang ginawa niya ay kausapin ang hepe ng seguridad. Ipinakita niya ang kanyang ID at gamit ang kanyang impluwensya, humiling siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kailangan ko ng 2 security guard na magbabantay sa labas ng kwarto ng mga anak ko 24/7. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Walang sino mang papapasukin, maliban sa akin sa kapatid ng asawa ko, sa abogado ko,
at sa mga doktor at nurse na naka-assign sa kanila. Ang listahan ng pangalan ay ibibigay ko. Bagamat nagulat pumayag ang hepe ng seguridad, nakikita ang desperasyon sa mga mata ni Enrique. Ang sumunod niyang tinawagan ay si Ricardo. Rick, kailangan nating makipag-ugnayan sa pinakamataas na opisyal ng pulisya na kaya nating maabot. Hindi na ito simpleng kaso. Organized crime ito. Human trafficking. Ako na ang bahala, sagot ni Ricardo. May kakilala ako sa NBI. Mag-iset ako ng meeting bukas na bukas din. Pagpasok ni Enrique sa silid, natagpuan niya si Teresa na binabantayan ang mga bata. Gising si Kai, naglalaro ng isang maliit na laruang kotse sa kanyang kama. Si Leo naman ay mahimbing na natutulog, ang paghinga ay mas malalim na ngayon kaysa dati. Saan ka galing? Tanong ni Teresa, may pag-aalala sa boses. Akala ko hindi ka na babalik. May inasikaso lang ako. Sagot ni Enrique, umupo sa tabi ng kama ni Kai. Kumusta ang kampeon ko? Ngumiti ng bahagya si Kai. Okay lang po, Papa. Sabi ng doktor pwede na daw akong kumain ng ice cream bukas. Ang simpleng balitang yon ay nagdala ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Enrique. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na nilamon ng anino ng kanyang plano. Kinabukasan, sa isang ligtas na lokasyon, inilatag nina Enrique, Ricardo at Marco ang lahat ng ebidensya sa harap ni Direktor Romualdez ng NBI. Ang mga medical reports, ang mga screenshot mula sa Instagram, ang mga pekeng dokumento, at ang pinakamabigat sa lahat, ang mga video mula sa dark web. Habang pinapanood ni Direktor Romualdez ang isang maikling clip kung saan si Kai ay umiiyak habang pinapagalitan ni Rochelle, ang mukha ng matandang opisyal ay naging kasing tigas ng bato. Hayop. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ilang taon na naming minamanmanan ang ganitong mga grupo. Mahirap silang hulihin. Pero ngayon, meron tayong biktima na handang tumestigo at meron tayong pain. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Ricardo. Tumingin si Director Romualdez kay Enrique. Mr. Del Mundo, ang plano ng babaeng ito na kunin ang mga anak ninyo ay ang ating pagkakataon. Pwede nating hintayin na gawin niya ang kanyang hakbang at hulihin siya sa akto. Isang bitag, sabi ni Marco. Eksakto, sagot ng direktor. Pero kailangan namin ng inyong kooperasyon at kailangan nating gawin ito ng may lubos na pag-iingat. Ang kaligtasan ng mga bata ang ating pangunahing prioridad. Bumalik si Enrique sa ospital na may mabigat na pasanin. Siya, ang kanyang mga anak, ang magiging sentro ng isang mapanganib na operasyon. Kinagabihan, habang natutulog si Leo, umupo si Enrique sa tabi ni Kai. Kailangan niyang ihanda ang anak. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Kai, anak, mahinang sabi niya, may lalaruin tayong isang laro. Isang importanteng laro. Tumingin si Kai sa kanya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Anong laro po, Papa? Isa itong laro ng tagu-taguan. Paliwanag ni Enrique, pinipili ang bawat salita. May isang masamang tao na gustong pumasok dito, pero hindi natin siya hahayaang manalo. Ang mga pulis, yung mga good guys, ay magtatago sa paligid. At tayo, kailangan nating magpanggap na tulog. Nakita niya ang bahagyang takot sa mga mata ni Kai. Si Tita Rochelle po ba ang masamang tao? Tumango si Enrique. Oo, anak. Pero huwag kang matakot. Kasama mo si Papa. Hindi kita iiwan. At pagkatapos ng larong ito, hinding-hindi ka na niya guguluhin pa. Pangako. Tinitigan ni Kai ang kanyang ama. Sa mga mata ni Enrique, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita: lakas at proteksyon. Tumango ang bata. Sige po, Papa. Maglalaro po kami. Para po kay Leo. Proprotektahan ko po siya. Ang mga salitang yon, mula sa isang 7 taong gulang, ay nagbigay ng lakas kay Enrique. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Alam ko, anak. Alam ko.
Sa loob ng susunod na araw ang ospital ay naging isang teatro ng operasyon. Ang mga pulis na nakasibilyan ay nagkalat-nagpapanggap ng mga bisita, mga janitor at maging mga pasyente. Ang mga CCTV camera ay muling inayos para walang bulag na anggulo. Isang communication line ang ikinabit sa kwarto ni Kai kung saan makikinig ang NBI team. Si Enrique sa payo ng mga pulis ay kailangang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, magpakita ng kahinaan. Nag-post siya sa kanyang personal na Facebook account, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Isang maikling mensahe, ang pagiging isang ama, ang pinakamahirap na pagsubok. Minsan, hindi mo alam kung tama pa ba ang ginagawa mo. Dasal lang ang tanging kakapitan. Isang pain, isang mensahe para isipin ni Rochelle na siya ay nasisiraan na ng loob, abala sa sariling problema at hindi handa sa isang pag-atake. Ang gabi ay dumating. Ang mga ilaw sa ospital ay unti-unting dumilim. Sa loob ng silid ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor na nakakabit kay Leo. Nakahiga si Enrique sa kama sa tabi ni Kai habang si Leo ay nasa kanyang kuna. Ang lahat ay nakahanda na. Papa, natatakot po ako. Bulong ni Kai, humawak sa kamay ng ama. Hinigpitan ni Enrique ang hawak. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang si Papa. Naramdaman niya ang bigat ng pangakong yon. Ngayong gabi, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwala ng kanyang anak. Ngayong gabi, babawiin niya ang kanyang pagiging ama. Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing kay Marco na nasa labas kasama ang NBI team. May 3 target na pumasok sa gusali. Isang babae, 2 lalaki. Papunta na sila sa pediatric ward. Dumating na ang oras. Ang patibong ay nakalatag na. Ang tanging kailangan na lang ay ang pagdating ng halimaw. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tibok ng puso ni Enrique ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kamay ni Kai. Ang hinlalaki niya ay marahang humahaplos sa likod ng palad nito, isang walang salitang pangako na nandyan siya. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Isang mahinang tunog ng mga yabag sa hallway ang pumutol sa katahimikan. Papalapit, papalapit. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang pinto. Napapikit si Enrique, pinakakalma ang kanyang paghinga, nagpapanggap na tulog. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Kai sa tabi niya. Isang mahinang click ang narinig. Dahan-dahang bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Malamang ay nilagyan nila ng langis ang mga bisagra o ginamitan ng espesyal na kagamitan. 3 anino ang pumasok sa madilim na silid. Ang isa ay babae. Maliit ang katawan na kasuot ng uniforme ng nurse, isang perpektong pagbabalat kayo. Si Rochelle. Ang 2 kasama niya ay malalaking lalaki, nakasuot ng uniforme ng janitor. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Diretso silang lumapit, ang kanilang mga galaw ay sanay at mabilis. Ang isang lalaki ay tumayo sa paanan ng kama ni Enrique, nagbabantay. Ang isa naman ay dahan-dahang lumapit sa kuna ni Leo. Si Rochelle, na may hawak na maliit na flashlight, ay inilawan ang mukha ni Kai. Naramdaman ni Enrique ang pagtigas ng katawan ng anak. Huwag kang gagalaw. Bulong niya na halos hindi bumubuka ang bibig. Ang himbing ng tulog ng mga anghel. Sarkastikong bulong ni Rochelle sa isa sa mga lalaki. Kunin mo na ang bata. Dahan-dahan lang. May dala akong syringe na may pampatulog kung sakaling magising. Ang lalaking papalapit kay Leo ay naglabas ng isang malaking bag. Plano nilang isilid ang bata doon na parang isang bagay. Sa sandaling iyon, alam ni Enrique na oras na. Hindi na niya kayang panoorin pa ang kababuyang ito. Bago pa man madampot ng lalaki si Leo, nagmulat ng mata si Enrique.
Magandang gabi, Rochelle. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lamig na nagpatindig ng balahibo sa buong silid. Natigilan ng tatlo. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang perpektong plano nila ay biglang nagkawatak-watak. Enrique, gulat na sabi ni Rochelle na paatras. Gising ka. Sa tingin mo ba hahayaan kong mahawakan mo pa ulit ang mga anak ko? Sabi ni Enrique habang dahan-dahan siyang bumabangon mula sa pagkakahiga, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Rochelle at ng kanyang mga anak. Ang lalaking malapit sa kanya ay agad na kumilos. Naglabas ito ng isang balisong. Ngunit bago pa man niya ito, maitutok kay Enrique isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng buong lakas. NBI, huwag kayong gagalaw. 4 na ahente ng NBI nakasuot ng bulletproof vests at may mga baril na nakatutok ang bumuhos sa loob ng silid. Mabilis nilang pinalibutan ang 3 suspek. Ang lalaking may balisong ay sinubukang hawakan si Kai bilang hostage, ngunit isang mabilis na suntok mula sa isang ahente ang nagpatumba sa kanya. Ang isa namang lalaki na akmang kukunin si Leo ay agad na napusasan. Naiwan si Rochelle na nakatayo sa gitna tulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang bitag ay naging bitag para sa kanya. Roselda Corpus, sabi ni Direktor Romualdez na pumasok din sa silid. Huli ka na. Ngunit si Rochelle, kahit sa bingit ng pagkatalo, ay hindi sumuko. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng purong galit. Tumingin siya kay Enrique, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw sigaw niya. Pinlano mo, ito hayop ka. Hustisya ang tawag dito, Rochelle. Sagot ni Enrique, ang boses ay matatag. Para kina Kai at Leo, at para sa lahat ng batang sinira mo ang buhay. Habang pinoposasan siya ng isang ahente isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Mula sa isang nakatagong pinto sa banyo, lumabas ang isang news crew. Ang kamera ay nakatutok ng diretso sa mukha ni Rochelle. Si Michelle, ang respetadong mamamahayag, ang may hawak ng mikropono. Live po nating nasasaksihan ang pag-aresto sa leader ng isang sindikato na sangkot sa child abuse at human trafficking. Sabi ni Michelle sa kamera, ang kanyang boses ay malinaw at profesional. Doon tuluyang nawala ang kontrol ni Rochelle. Nakita niya ang kamera, ang mga pulis, ang kanyang pagkatalo na isinasayang papawid sa buong bansa. Hindi totoo yan. Tili niya nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga ahente. Biktima ako, inimbento niya lang ang lahat. Mahal ko ang mga batang yan, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang madramang pag-arte ay wala ng epekto. Habang kinakaladkad siya palabas ng silid, dumaan siya sa harap ni Enrique. Huminto siya at sa kabila ng posas sa kanyang mga kamay, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enrique. Isang ngangisi na puno ng lason at pagbabanta ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala mo ba tapos na to, Enrique? Bulong niya, ang boses ay parang ahas. Hindi mo ako kilala. Babalikan kita. Babalikan ko kayo. Kahit anong mangyari. Pagkatapos ay dinala na siya palayo. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina sa hallway. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan ni Enrique. Napaluhod siya sa sahig, ang mga tuhod ay nanginginig. Lumapit si Kai at niyakap siya. Tapos na po ba ang laro, Papa? Niyakap ni Enrique ang anak ng mahigpit. Naamoy niya ang buhok nito, naramdaman ang init ng katawan nito. Tumingin siya kay Leo na nagising sa ingay, ngunit ngayon ay kalmado na sa kanyang kuna. Ligtas sila. Sa wakas, ligtas na sila. Oo, anak. Sabi ni Enrique habang ang mga luha ng ginhawa ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tapos na ang laro. Nanalo ang mga good guys. Sa gabing iyon, sa isang silid ng ospital na naging larangan ng digmaan, natapos ang bangungot.
Ngunit alam ni Enrique habang yakap niya ang kanyang dalawang anak na ang tunay na laban, ang laban para sa paghilom, ay ngayon palang magsisimula. Ang pag-aresto kay Rochelle o Roselda Corpuz sa tunay niyang pangalan ay naging pambansang balita. Ang video ng operasyon sa ospital ay paulit-ulit na ipinalabas sa telebisyon. Ang dating hiling guro ng Instagram ay naging mukha ng kasamaan at pandaraya. Ang kwento ni Enrique na dating pinagdududahan ay biglang naging kwento ng isang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang opinyon ng publiko na minsan ay laban sa kanya ay bumaliktad. Ngayon, siya na ang bida at si Roselda ang kontrabida. Ang pinakamalaking epekto ng kanyang pagkahuli ay ang paglabas ng iba pang mga biktima mula sa Cebu, Davao, Baguio at iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nagsimulang magsalita ang mga pamilyang sinira ni Roselda gamit ang kanyang iba't ibang mga alias. Ang isang kaso ay naging 12-dosenang kaso. Ang kanyang network ay unti-unting nabuwag habang ang kanyang mga kasabwat ay isa-isang nahuhuli o sumusuko, umaasang makakuha ng mas magaan na sentensya. Naging mabilis ang takbo ng hustisya. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa atensyon ng media, ang kaso ay agad na isinalang. Ang araw ng paglilitis ay isang media circus. Ang korte ay puno ng mga mamamahayag, mga biktima at mga usisero. Si Enrique ay dumating, kasama si Teresa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kabilang panig si Roselda ay pumasok na may kasamang abogado mula sa Public Attorney's Office. Wala nang mamahaling damit o perpektong makeup. Ang kanyang anyo ay simple, ang buhok ay nakatali lang at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Enrique, isang panandaliang ngisi ng paghamak ang kanyang ipinakita. Ang testimonya ay nagsimula. Unang tumestigo ang mga doktor. Mula sa ospital, ipinipresenta ang mga medical records ni Kai at Leo, ang ebidensya ng malnutrition, dehydration at ang pagkakaroon ng droga sa kanilang sistema. Ang bawat detalye ay nagdulot ng bulungan ng galit sa loob ng korte. Sunod na tumayo si Lola Pilar, ang kanilang kapitbahay. Nanginginig ang boses ng matanda habang ikinukwento kung paano niya ilang beses nakita si Kai na payat at mag-isa sa hardin at kung paano siya pinalayas ni Roselda nang subukan niyang mag-abot ng pagkain. Si Teresa ay nagbigay ng isang madamdaming testimonya. Ikinukwento ang kanyang pagdududa mula pa sa simula at kung paano niya natuklasan ang pagnanakaw sa mga alahas ng kanyang kapatid. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang ipinalabas ang ebidensya mula sa NBI. Ipinakita sa isang malaking screen ang mga litrato ng maruming playpen sa laundry area, ang mga ninakaw na gamit, ang kanyang mga post sa Instagram na puno ng kasinungalingan, at ang pinakahuli isang maikling na sensor na video clip na nakuha mula sa dark web. Sa video, makikita si Kai umiiyak sa isang sulok. Ang boses ni Roselda ay maririnig sa background, malupit at walang awa. Iiyak ka? Sige, umiyak ka pa. Walang makakarinig sa'yo. Kahit ang papa mo, ayaw na sa'yo dahil isa kang iyaking bata. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong korte. May mga umiyak. Maging ang huwes ay napailing sa hindi makapaniwalang pagkasuklam. Sa wakas dumating ang oras para sa testimonya ni Kai. Dahil sa kanyang edad ito, ay ginawa sa isang hiwalay na silid, ipinapalabas sa korte sa pamamagitan ng live video feed. Kasama niya ang isang child psychologist mula sa DSWD. Ang mukha ni Kai ay lumitaw sa screen. Maliit, inosente, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroon ng bakas ng karunungan na hindi dapat taglayin ng isang bata. Kay mahinang tanong ng psychologist, maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang ginagawa sa iyo ni Tita Rochelle kapag umiiyak ka dahil naaalala mo ang iyong mommy? Tumingin si Kai sa camera. Tila ba tinitingnan niya ang lahat ng tao sa korte
Huminga siya ng malalim. Sabi po ni Tita Rochelle, masama daw pong umiyak pag naaalala mo ang mga patay na. Sabi ng bata, ang boses ay malinaw. Sabi niya, pag umiiyak daw po ako, lalo lang pong malulungkot si Mami sa langit. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Pero sabi po ni Papa, nagpatuloy si Kai at isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi po niya ang pag-iyak pag may naaalala ka. Ibig sabihin lang daw po noon, mahal na mahal mo sila. Ang simpleng pangungusap na yon, na puno ng katotohanan ng isang bata, ang pinakamatibay na ebidensya laban kay Roselda. Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Nang oras na para magsalita, si Roselda tumayo siya ng mayabang. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matigas na katingin sa mga hurado. Ang mga pamilyang ito, mayayaman sila pero pabaya. Iniiwan nila ang kanilang mga anak sa mga estranghero. Tinuruan ko lang ang mga batang iyon ng leksyon. Tinuruan ko silang maging matatag. Kung mayroon mang dapat sisihin dito, sila yon ang mga magulang na mas inuuna ang kanilang pera at karera kaysa sa kanilang sariling mga anak. Ang kanyang walang hiyang pag-amin at pagbaliktad sa sitwasyon ay nagdulot ng matinding galit sa korte. Kinailangan ng huwes na pukpukin ang kanyang martilyo ng ilang beses para patahimikin ang mga tao. Tumingin si Enrique kay Roselda. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang galit. Ang tanging naroon ay awa. Isang malalim na awa para sa isang taong ang kaluluwa ay lubusan ng binalot ng dilim na hindi na kayang makilala ang pagkakaiba ng tama sa mali. Hindi na nagtagal ang deliberasyon ng mga hurado. Pagbalik nila, ang desisyon ay iisa. Sa kasong People of the Philippines versus Roselda Corpus, nagsimulang magsalita, ang huwes, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa mga krimen na qualified theft, serious illegal detention, child abuse, na may maraming bilang at human trafficking, ang korteng ito ay naghahatol sa akusado ng pagkakakulong ng habambuhay, reclusion perpetua, walang posibilidad ng parol. Sa unang pagkakataon, ang maskara ni Roselda ay tuluyang nahulog. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang katawan ay nanghina. Hindi. Sigaw niya isang tunog na hindi na nagmula sa isang kontrabida, kundi sa isang talunang nilalang. Hindi maaari. Kasalanan nila ito. Hindi ko kasalanan. Dalawang gwardiya ang lumapit para kunin siya. Nagpumigla siya, nagwawala, sumisigaw ng mga walang kaugnayang akusasyon. Habang kinakaladkad siya palabas ng korte, ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap si Enrique. Ikaw ang may kasalanan nito, Enrique, sumpain ka. Sumpain kayong lahat. Tahimik lang na pinanood ni Enrique ang paglabas ng babaeng halos sumira sa kanyang pamilya. Walang saya, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Lumabas siya ng korte, sinalubong ng liwanag ng mga kamera at ng mga tanong ng mga reporter. Ngunit hindi niya sila pinansin. Naglakad siya palayo, hinahanap ang nag-iisang bagay na mahalaga. Sa dulo ng hallway, naghihintay si Teresa kasama sina Kai at Leo. Nakangiti si Kai at si Leo sa unang pagkakataon ay tumawa ng malakas nang makita siya. Lumuhod si Enrique at niyakap ang kanyang dalawang anak. Dito, ito ang kanyang tagumpay. Ang hustisya sa korte ay isang bagay, ngunit ang muling pagbuo ng kanyang nasirang pamilya, iyon ang tunay na hustisya. At alam niya habang nararamdaman ang tibok ng puso ng kanyang mga anak sa kanyang dibdib na ang pinakamahirap na bahagi ay ngayon palang magsisimula. Isang taon ang lumipas. Ang ingay ng kaso ni Roselda Corpus ay unti-unting humupa. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala para sa mga magulang, isang kwento ng katatakutan na ibinabahagi
sa mga parenting forums. Ngunit, para sa pamilya del mundo, ang paghilom ay isang pang-araw-araw na proseso, tahimik at malayo sa mata ng publiko. Ang unang ginawa ni Enrique matapos ang paglilitis ay isang desisyon na ikinagulat ng lahat sa mundo ng korporasyon. Ipinagbili niya ang kanyang share sa architectural firm na kanyang itinatag. Tinalikuran niya ang mga naglalakihang proyekto, ang mga parangal, ang buhay na puno ng mga blueprint at deadlines. Anong gagawin mo ngayon? Tanong sa kanya ni Ricardo, isang hapon habang nagkakape sila. Maging ama. Simpleng sagot ni Enrique habang pinapanood sina Kai at Leo na naglalaro sa damuhan. Isang full-time na ama. Iyon lang. Ang dating mansyon na naging simbolo ng kanilang bangungot ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ipinatanggal ni Enrique ang matataas na pader at pinalitan ito ng mga salamin. Pininturahan niya ang madidilim na kulay ng mas masayahin at mas maliwanag na tono. Ang laundry area ay giniba at ginawang isang maliit na library na puno ng mga aklat pambata. Ang bahay na dating naging bilangguan ay dahan-dahang nagiging isang tunay na tahanan. Sina Kai at Leo ay regular na dumadalo sa therapy. Si Kai na dating laging tahimik at puno ng takot ay unti-unti nang nagbabalik sa dati, isang batang masayahin at mausisa. Ngunit may mga gabi pa ring nagigising siyang umiiyak hinahanap ang kanyang ama para sa isang yakap. Si Leo naman ang nagpakita ng pinakamalaking pagbabago. Ang sanggol na halos hindi na gumagalaw ay isa na ngayong bibo at malikot na 3-year-old. Ang kanyang developmental delays ay unti-unti niyang nahahabol. Natuto siyang maglakad tumakbo at higit sa lahat magsalita. Isang maaraw na Sabado, dinala ni Enrique ang mga bata sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang dating flower shop ni Aurora, ang hardin ni Aurora. Mula nang mamatay ang asawa, ipinasara niya ito, hindi kayang harapin ang mga alaalang nakakabit dito. Ngayon ang lugar ay nalulumot na at napapalibutan ng mga damo. Dito po ba nagtatrabaho si Mommy? Tanong ni Kai, nakatingin sa kupas na signboard. Tumango si Enrique. Oo anak, ito ang kanyang paboritong lugar sa buong mundo. Sa loob ng sumunod na mga buwan ang pagbuhay muli sa hardin ni Aurora, ang naging proyekto ng pamilya. Tinulungan sila ni Teresa. Magkakasama nilang nilinis ang lugar, inayos ang mga sirang istante at nagtanim ng mga bagong bulaklak. Hindi na ito isang negosyo. Ginawa nila itong isang community garden, isang lugar kung saan ang mga tao ay maaring pumunta para magpahinga, magbasa at mag-enjoy sa ganda ng kalikasan. Lahat ay libre. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng mga bagong tanim na rosas, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Papa, tawag ni Kai. Tingnan mo po si Leo. Lumingon si Enrique. Nakatayo si Leo sa harap ng isang malaking kumpol ng mga puting rosas, ang paborito ni Aurora. Ang maliit niyang daliri ay marahang dumadampi sa isang bulaklak. Ma! Bighani ng bata. Napatingin si Kai kay Enrique, ang mga mata ay nanlalaki. Ma! Ulit ni Leo, mas malinaw ngayon habang nakatingin sa bulaklak. Tumingin siya kay Enrique at sa unang pagkakataon, binigkas niya ang salita ng buo at may kahulugan. Mama. Isang salita. Ngunit para kay Enrique, ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ito ay isang milagro. Ang kanyang anak na minsan ay nasa bingit ng kamatayan at katahimikan ay tumatawag sa kanyang ina. Lumuhod si Enrique at niyakap ang dalawang bata. Doon sa gitna ng mga bulaklak na itinanim ng kanyang asawa, sa ilalim ng sikat ng araw, ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso ay tuluyang natunaw. Umiyak siya hindi dahil sa sakit o pagsisisi, kundi dahil sa purong pasasalamat at pag-ibig.
Oo, anak. Bulong niya kay Leo. Si Mama, siguradong nakangiti siya sa atin ngayon. Hindi nagtagal opisyal na inilunsad ni Enrique ang Aurora Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at pagbibigay ng suporta sa mga single parents. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan para pondohan ito. Ang dating arkitekto na nagtatayo ng mga gusali ay nagtatayo na ngayon ng mga bagong simula para sa mga nasirang pamilya. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang mga bata, nagtanong si Kai, "Papa, masaya na po ba tayo ngayon?" Tinitigan ni Enrique ang kanyang dalawang anak, mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama, ligtas at payapa. Tinitigan niya ang litrato ni Aurora sa bedside table. Ang ngiti nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. "Oo, anak," bulong niya. "Masaya na tayo." Lumabas siya ng silid at tumayo sa balkonahe. Tinatanaw ang hardin sa ibaba na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng mga rosas. Si Roselda Corpus ay mananatili sa bilangguan habang buhay isang multo ng nakaraan na unti-unti nang maglalaho. Ngunit sila, ang pamilya Del Mundo, ay muling mamumulaklak. Ang mga sugat ay naroon pa mga pilat na magsisilbing paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ang mga pilat na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng kanilang katatagan, ng kanilang paglalakbay mula sa pinakamadilim na gabi patungo sa isang panibagong umaga. Ang hustisya ay naisakatuparan, ngunit ang mas mahalaga, ang pag-ibig, ay nananaig. Ang pamilyang minsan ay nawasak ay muling nabuo. Mula sa mga abo mas matatag, mas nagkakaisa at pinag-iisa ng walang hanggang alaala ng pagmamahal ni Aurora.